gumising ka. Kasi dahil Kristo eka. Dahil yung ekang Espiritu eka ng Kristo. Mga minamahal ko, para sabihin ko po sa inyong katotohanan, hindi naman po maaaring hindi ako ialis sa Espiritu at maibigay yung pagkatao kong layunin. Hindi po layunin, yung pagkataong damdamin naman kuminsan at pagkatao naman na gampanin. Dahil ako po ay hinirang ng Ama, hindi ako dalaga. Yan nga po ang tinututulan ko noon Yan nga po ang tanong kong maliwanag. Panginoon, hindi ako malinis na babae. Hindi po ako karapat-dapat na lingkod nyo, sapagkat ako po ay may asawa, may mga anak. Pasubali ko, hindi ang katauhan mo ang pinagmasdan ko. Sapagkat kung si Maria, ipinanganak na ang Kristo, pinahintulutan pa rin mag-asawa. Sapagkat kung sa pag-aasawa lamang ay di pagkakasala ito, kung namuhay ka ng ayon sa akin at ang kalooban mo't damdamin ay sa akin, walang silbi kahit naging marumi ang katawang lupa mo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? At yan ang naganap kay Maria. Pero hindi po yan tinatanggap ng tao. Pero sa katotohanan, talaga pong si Maria ay malinis na babae dahil pinalaki siya ng magulang niya na napakabuti. Laging sumasamba sa templo at lagi po siyang malinis ang isip. Lagi pong malinis ang puso niya, mababa siyang nilalang. Kaya po siyang napili ng ating Ama para iluwal ang Kristo, ang Mesiyas ng sanlibutan. Buhay po ba ang Diyos? Paano naman po yung sasabihin? Mabuti na po yung lantaran. Alam nilang ikay may asawa. Alam nilang ikay may anak. Kaysa naman po yung patago-tago ka. Hindi po tama yun, hindi po ba? Yun po, kung hinirang ka ng Ama, gano'n na kalalagayan mo, hindi mo na pagkakasala. Yun dahil ang Ama gumusto sa'yo, di po ba? Subalit yung nahirang ka na at gagawa ka ng pagkakasala, malaking pananagutan mo yun sa mundo, sa buhay mo. Tama po ba? At yan po ang pawang katotohanan. At nawa, kapag kayo ay hinirang na ng Ama, mapuspos na po kayo ng pagtitiwala at pagtitibay na siya ang tinanggap nyo at namumuhay kayo ng ayon sa Kanya. At yan po nawa ang gawin ng tao. Yung kung paano ka nakilala ng Ama, kung paano kayo tinalaga niya, na may asawa at may mga anak, lantara na yan. Alam na ng taong may asawa ka. Alam na ng taong may anak ka. Alam na ng tao kung ano ang nabuhay at paano ka nabuhay. Hindi po ba? Subalit yung lingkod ka na ng Ama, nagsusumakit, nagsusumikap ka, naibigay mo ang magaganda para sa kapwa mo. Subalit ang sarili mo, hindi mo matutulan ng tukso. Malaking pananagutan mo sa pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat katotohanan po at pawang katotohanan ang sinasabing ito. Kung kailan ka naglilingkod, doon malapit ang tukso. Subalit, ang tukso po na ay sa tao at kayang tutulan ng tao. Sapagkat kapag ang nanahan sa iyo ay ang pagkatakot mo sa pinaglilingkuran mo, kaya mong pigilan ang sarili mo. Kaya mong gawin ang para sa pinaglilingkuran mo. Mga minamahal ko, bakit nga po ba yung mga propeta, katulad po ni Solomon, ano po ba ang naging pagkakasala niyan? Bakit po siya ay nalayo sa Ama? Babae. Si David, bakit po siya nalayo sa Ama? Nagkasala siya. Babae. Tama po ba? Puro babae. Sapagkat ang babae panukso. Ngunit kapag ang babae ay naghahari na ang espiritu ng totoo, hindi manunukso. Tama po ba? Siya tutuksohin, pero hindi ka patutokso. Tama po ba? Ganun lamang po ang buhay dito sa lupa. Kapag ang tao, lalo na po, kung ang hangad ng isang babae ay kumita, talagang manunukso siya. Doon sa alam niyang kikita siya. Subalit, yung tao naman na alam mong pagkakasala ito, iiwas ka, hindi po ba? Ngunit bakit nga lamang po hindi nakakaiwas ang tao?
dahil gusto rin niya. Tama po ba? Ngunit kapag di mo gusto, malabong sundin mo ang panawagan ng tukso sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lamang po mga minamahal ko dito sa mundong ito. Yung kampi sa'yo, pag narinig ang sinabi mo, matutuwa siya. Yung hindi kampi sa'yo, lahat ng sinasabi mo, tama at mabuti, labag pa rin sa kalooban niya. Ganyan lamang po ang buhay sa mundo. Subalit ang pinakamahalaga, anuman ang ginawa mo, nakikita ng Ama. Anumang sinabi mo, naririnig niya. Siyang tamang kahatulan, siyang tamang timbangan. Magandang umaga po, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? At sa pawang katotohanan lamang po, mga minamahal ko, sadya nga pong ang kapwa mo tao ang pagsubok mo. Sapagkat kung hayop lang, kapag sinipa ka, masisipa mo rin siya. Masasaktan ka naman dahil matibay ang hayop, di po ba? Kaya kukuha ka ng pamalo para papaluin mo siya. Pero kung mabuting loob ka rin at mababa ang kalooban mo, hindi mo papatulan yung hayop dahil alam mong hayop siya. Subalit pagkatao, mga minamahal ko, kahit anong gawin din sa'yo, kung nasa pagkatao ka at may pagkatakot kasama, ikaw ang lilisya sa kanya. Lilihisan mo siya. Hindi para katakutan mo, hindi para dahil duwag ka sa kanya, kung hindi ililihis mo ang sarili mo para di ka matuksot, magkasala sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kung laban at porlaban lamang po pagbilang pagkatao, wala pong hindi matapang, di po ba? Wala pong hindi mataray. Kapag ang tao'y portao, kapag nasaktan siya bilang pagkatao at umiral ang pagkaugaling tao, wala pong taong hindi matapang kapag nasasaktan na. Tama po ba? Mapakadalang lamang po yung kunwari hindi siya nasasaktan pero dito sa loob niya. Kaya tao por tao, kapag nasaktan ka, lalaban ka. Di po ba? Subalit, kapag Ama ang pinag-usapan, pagkatao mo'y namamatay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, bakit ito po ang mensahe sa inyo? Inyo pong pakinggan ang maikling bahagi, karampot na salita sa banal na kasulatan. Halika. Nagmensahe na siya, ikaw naman. Para manamnam ng mabuti kung ano yung sabihin. Ang pag-uusig sa mga apostol. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Mga minamahal na kapatid ko, ito po ang salita ng Diyos. Walang pinagkaiba sa mga apostol. Namatay man ang Kristong pinaglingkuran at nagbahagi sa kanila, pinaglaban pa rin ng karapatan ang pangalang Kristo. Salamat sa mga alagad ko.
sa panahon ngayong bahagi ng Espiritu? Sino po ba ang nakikibahagi ngayon, nakikibaka para ipaglaban na ang gawain ito ay katotohanan? Hindi po ba't ang mga alagad din na nakikinabang, na sadya pong malalakas na ang kalooban, na naroroon ang espiritu ng kalakasan, ng liwanag, ng katalinuhan, kung paano nila ihayag ang katotohanan?